Hello mga idol! Tara na at samahan niyo ako ipagpatuloy ang kwento ni Yosong. Sa nakaraang video ay matapos manalo ni Yosong laban kay Chorang sa pamamagitan ng pagbasag ng isang itlog nito, ay sinasabihan siya ni Taiga na kailangan niya pumunta ng Mount Wasek para personal na humingi ng tawad. Nang dahil sa pagtalo niya sa Blossom Blade Master ay tuluyan na nga sumikat si Yosong sa Chonbong Academy. Sa pagpapatuloy, sa tanggapan ng Mupong Security ay sinabi ng namumuno sa Mupong na nila tinatanggap ang request ni Yosong para sa escorting mission. Napapasabi na lang si Yosong na ang pagbisita sa tanggapan ay walang mababago at naiinis siya sa mga nangyayari. Sinabi ni Mupong leader na pagkatapos ni Yosong umalis kahapon ay dumating si Chorang ang Blossom Blade Master ng Mount Wa para makita siya at tinanggap niya din ang request nito na dapat ay para kay Yosong. Wala na lang masabi si Yosong sa mga narinig niya, natahimik din si Mupong leader. Seryoso na nasa isip ni Yosong na wala man lang kahit anong rason o paghingi ng tawad, alam niya na dahil ito sa request ng isang Blossom Blade Master. Subalit biglang may inabot si Mupong security leader na pera at sinasabi niya na dahil kasalanan ng Mupong ang mga nangyari ay binabalik niya ang binayad ni Yosong at hindi lang kasi na triple nila ang pera. Tinanggap ni Yosong ang pera at habang tinitignan ng mission na dapat niya matapos ay nasa isip niya na dapat makakompleto siya ng maraming mission as many as possible para may lakas siya makalaban ang Prowling Dragon Clan. Ang reward na nakuha niya sa last mission niya ay nakatulong sa kanya ng malaki kaya sigurado siya na malaki din ang maitutulong ng reward na matatanggap niya dito. Tinanong ni Yosong ang Mupong security leader kung posible ba na mag-request siya ng iba pang escort mission. Kung kaya naman namin na tumanggap pa ng ibang request ay sana di na namin kinansel ang request mo, ang sambit ng Mupong leader kay Yosong. Hindi naman komplikado ang hinihiling ko, tulad lang ng pwede mo ako utusan na ibalik sa akin ang isang balot na pera na ito ang sambit din ni Yosong, kung saan ay naguluhan si Mupong leader sa pinagsasabi ni Yosong. Nagalit si Mupong leader at sinabihan si Yosong na kung niloloko ba daw siya, subalit sinagot ni Yosong na seryoso siya at handa siyang magbayad ng pera para sa request na ibalik din sa kanya ang supot ng pera. Inabot uli ni Yosong ang supot ng pera, wala na lang masabi si Mupong leader habang tinitignan ito. Sa huli ay tinanggap na lang ni Mupong leader ang request ni Yosong kahit naguguluhan siya. Siningil niya ng wanyang ang ating bida para sa kabayadan sa mission request nito at inabot naman niya ang supot ng pera para at binalik niya din ito kay Yosong, pahabol pa ni Mupong leader na kung satisfied na ba daw si Yosong sa kalokohan niya. Lumabas na ang notification na matagumpay ni Yosong matapos ang mission, habang nakatingin sa notification ay masaya siya at nagpapasalamat siya ng malaki kay Mupong leader na kinadidesmaya na lang nito at napapasambit na lang ng pangalan ng ating bida. Habang papaalis na si Yosong ay napagtatanto na lang ni Mupong leader na mukhang gustong-gusto lang talaga ma-experience ni Yosong ang makatrade siya. Sa labas ng tanggapan ng Mupong security group ay napapasigaw na lang si Yosong sa tuwa dahil gumana yung plano niya at nagtagumpay siyang makukuha ang reward ng mission kung saan ito ay ang divine gift. Habang hinahanap ni Yosong kung saan matatagpuan ang inventory na nakuha din niya sa pagtalo kay Chorang ay makikita natin si Jindo na patago na pinagmamasdan siya. Galit na galit si Jindo at sinisisi niya si Yosong sa pagkaputol ng kamay niya. Madali niya lang daw mababalik ang kamay niya pag bumalik siya sa sakhiyan subalit gusto niya muna makaganti sa ating bida bago siya bumalik sa sakhiyan. Subalit nang nilinggan niya ulit si Yosong ay nawala na ito na pinagtataka naman ni Jindo. Nagulat si Jindo nang mapagtanto niya na nasa likod na pala niya si Yosong at tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya dito. Sabi ni Yosong na hindi porkit hinayaan na lang ni Taigan ang lahat ay hahayaan ko din ang mga ginawa mo, sambit pa ni Yosong na di niya man alam kung ano pang masamang pinaplano ni Jindo subalit kailangan niya ito sabihin sa harap niya at wag na wag idamay ang mga kaibigan niya. Natatakot na sumang-ayon na lang si Jindo dahil alam niya na mas malakas na si Yosong kesa sa kanya at mas lalo pa itong lumakas kesa nung nakalaban niya. Napagdesisyonan ni Yosong na bitawan na si Jindo habang sinasabi na palagi niya itong babantayan habang paalis na. Natatakot at naiinis na lang si Jindo dahil wala siyang magawa sapagkat alam niya na mas malakas na sa kanya si Yosong. Habang papalayo ay tinanong niya si Yosong kung ano ba ang mga pinaggagagawa ni Yosong, bakit bigla siyang lumakas na mas malakas na sa lahat. Sinagot naman ito ni Yosong na di niya din alam, siguro ay masyado lang siyang swerte, subalit ay ito ang gagawin niyang oportunida para itulak pa ang sarili sa hangganan. Bumuno ng spade si Jindo at sinasabi na tama ang ating bida na masyado na siyang nagiging swerte sabay atake kay Yosong na agara naman napigilan ni Yosong at binali pa ang isang kamay niya. Sinuntok ni Yosong si Jindo at sinasabihan na hindi pera nito natutoto. Habang binubugbog ay nagugulat na lang ang mga tao na nakakakita sa kanila. Sinabi ni Yosong na nagkakamali sila ng inaakala sapagkat siya ang muntikan ng patayin na sa sobrang takot ng mga taong nakakakita ay dali-dali silang umaalis.
Habang tinitignan ng ating bida ang isang mangangalakal na papatakas ay napapasabi na lang siya na kung ganyan din ba ang storage na hinahanap niya, napapaisip pa din siya kung paano niya mahahanap ang storage na nakuha niya sa mission. Napagtatanto din ni Yosong na ang lahat ng mga natanggap niyang mga reward sa mission ay ni isa wala pang pisikal na anyo, paano kung ang inventory na hinahanap niya ay tulad lang din sa status window niya, sabay sigaw ng open inventory para masubukan. Biglang may sumabog na kinagulat ni Yosong at habang may tinitignan na bagay ay di siya makapaniwala sa nakikita niya at napapasabi na kung ito na ba ang latest reward na nakuha niya. Habang hawak ang isang bilog na kasing laki ng basketball ball ay napapasabi na lang siya na kung isa ba daw tong divine egg, kaso mukhang masyado itong maliit, ang bagay na to pala ay isang mystical orb kung saan pag binasag niya ang itlog na ay mabibigyan siya ng random gift. Walang patumpik-tumpik na binasag ni Yosong ang itlog habang sinasabi na nagawa niya nga basagin ang itlog ni Chorang kaya madali lang sa kanya basagin ito. Habang inaantay na kung anong mabibigay sa kanya ay sinasabi niya na lang na sana makakuha siya ng isang mystical creature na may kakayahan kumontrol ng isang tao o bagay, o kaya isang elixir para mapalakas pa ang kanyang inner key, subalit makikita natin na may isang paa at mga tenga ang lumabas dahil ito pala ay isang pusa, napaka-cute na pusa. Nababanas habang tinitignan ni Yosong ang lumabas dahil isa lamang itong pusa. Subalit habang tinitignan ng pusa ay may lumapit sa kanya na pinagtaka naman ni Yosong at sinabi ng mga na sila ay ang mga tagabantay sa lugar at gusto nilang magsagawa ng mabilisan inspection kay Yosong. Pinakita ni Yosong ang kanyang badge na nanggaling sa Chonbong Academy at nagpasalamat ang bantay sa cooperation niya at humingi na din ng pasensya sa istorbo na naabala niya. Sinasabi ng mga tagabantay na si Jindo ay di lang sinasaktan ng pusa, nagawa niya din takotan ng ating bida at gawa ng masama, kung hindi dahil sa galing ni Yosong sa pakikipaglaban ay baka may masamang nangyari pa, niligtas din daw ni Yosong ang nakakaawang pusa. Habang hawak ang kuting ay napapangiti na lang si Yosong, gusto niya man makulong si Jindo sa pagtangkang pagpatay sa kanya ay minabuti niya na lang napalampasin na sapagkat mahihirapan siya magpaliwanag sa lahat ng mga nangyari, lalo na kung saan niya nakuha ang pusa. Binuhat na ng mga guard ng lungsod si Jindo para dalan sa himpilan para ma-interrogate na sinang ayon na naman ni Yosong. Bumukas ang bintana ng karawahe at tinatanong niya kung ano nangyayaring kaguluhan, agarang nagbigay naman agad ng galang ang guard dahil ang nagtao pala sa karawahe ay isang minister, napapasabi na lang si Yosong na kung hindi siya nagkakamali ay ang minister ng CMCM ay ang sikat na lasinggero ng Soan na si Sanggay Song, siya din ang magiging backup plan ni Yosong para sa escorting trial. Sa labas ng isang restaurant ay nagpaalam na si Yosong kay Minister Sanggay Song at nagpapasalamat si Minister sa panlilibre ni Yosong ng alak, sisiguraduhin din niya ang request na hinihiling ng ating bida. Bumukas ang pinto ng karawahe, pahabol pa ni Minister na wag hahayaan ni Yosong na ubusin ng pusa ang alak na niregalo niya. Napagtanto ni Yosong na nagtagumpay siya, confident siya sa kakayahan niya sa pag-inom ng alak dahil nasubak na siya sa dati niyang buhay, kaya lang muntik na siyang mauna malasing kesa kay Minister, buti na lang ay di lang ay tinulonggan siya ni Mingming, nagtagumpay siya dahil sa cute na pusa na ta. Habang pilit na inaabot ng pusa ang alak ay napagtatanto na lang ni Yosong na isang mystical creature ang pusa na may kakayahang uminom ng alak, sinabihan niya ang pusa na ang alak nato ay para sa tatay niya. Sa tahanan ni Yosong, habang naghuhugas ang kanyang ama ay napapatanong na lang ito na kung saan ba daw nakuha ni Yosong ang pusa nato. Lasing na sinagot ni Yosong na hindi lang isang ordinaryong pusa yan itay, isa siyang mystical creature na natanggap ko sa divine gift. Naiinis na tinanong ng tatay ni Yosong na kung ano ang divine gift, wag mo ako patawanin, napansin niya ang dalang alak ni Yosong at sinabi niya na yang hawak mo na alak ang divine gift para sa akin. Binuksan na ang alak at nag-umpisa na uminom ang tatay niya, proud na sinasabi ng tatay niya na pinagsikapan ni Yosong ang lahat para matanggap sa academy at nagawa niya din makipag-inuman na sa mataas na opisyales, pahabol pa ng tatay niya na kung nakuha niya ba ang ninanais niya na sinagot naman ni Yosong na ginawa niyang ang best niya para makuha ito. Habang tinatagay ni Yosong ang kanyang ama ay sinasabi nito na di siya nagkamali sa mga payo niya na laging nagbubunga ang pagsusumikap. Yan ang laging sinasabi noon ng kanyang ama sa dating niyang buhay, lagi din siya naiinis kapag naririnig niya ito subalit masaya siya na sinasabi ulit ito sa kanya ng kanyang ama. Tinawag niya ang kanyang ama, may gusto sana akong ipakiusap sa'yo na alam ko na pumupunta ka lagi sa ocean, sana ay tigilan mo na gawin yon, sumang-ayon ang ama niya, sabay lagay ng alak sa baso ni Yosong. Habang sasabihin na ni Yosong ang tungkol sa ocean ay napatigil siya dahil nagulat ang ama niya sapagkat wala ng laman ng alak, di makapaniwala ang ama niya na naubos agad ang alak samantalang ang laki-laki ng bote. Ang umubos pala ng alak ay ang pusa at di makapaniwala sila Yosong kung kailan pa ininom ng pusa alak, napapatawa na lang ng malakas ang kanyang ama dahil mukhang mystical creature talaga ang pusa na dala ni Yosong dahil nakita niya na umiinom ito ng alak kesa kumain ng isda.
Tinanong ng tatay niya kung nabigyan na ba ni Yosong ng pangalan ng pusa na sinagot naman niya ng hindi pa. Gusto ng tatay niya na Jujo ang iPangalon sa pusa dahil nababagay ito sa kanya. Habang masaya na pinapainom pa ng alak ng ama ni Yosong si Jujo ay sana palaging masaya ang kanyang ama tulad ngayon, ang kailangan na lang gawin ng ating bida ay ang bumalik ng ligtas galing mission. Makalipas ang 10 araw kung saan ang araw para ganapin ang escorting trial, napapansin ni Yosong na parang mas lumaki si Jujo, wala naman kinakain si Jujo pero palagi lang ito umiinom ng alak, bago umalis ay binigyan niya pa ito ng alak. Nagpaalam na si Yosong sa kanyang ama, tinanong ng kanyang ama bakit hindi niya isasama si Jujo, alam naman nila na sobrang sikat si Jujo sa academy. Habang kinukuha ang espada ay sinabi niya na ngayon ang araw ng escorting trial ng academy, kaya pala nagbihis ka ng maayos ngayong araw at bagay sa'yo ang damit mo sambit ng kanyang ama, nagpaalam na si Yosong sa kanyang ama. Si Yosong napagtatanto ni Yosong na ito na ang oras para pumunta sa Mount Wasek. Sa academy ay makikita natin na maraming mga Daisy Polo ang nagsama-sama para sa escorting trials. Ang event na ito ay ginawa lamang ng Chonbong Military Academy ng Soan kung saan ito ang trial para malaman kung sino-sinong main DC Polo ang nararapat para sa nalalapit na Dragon and Phoenix exam. Sinabihan na ng guro ang mga estudyante na maghanda na dahil ito ang unang mission para maging isang tunay na mandirigma. Ang paghahatid ng mga kargamento ay kailangan magtagumpay, ang magsusuri ng inyong mga performance ay ang mga security group na makakasama ninyo sa mission. Ang tatlong security group ay ang Soan Security Group na pinapangunahan ni Huwon at ang 4 pang senior disciples at isang junior disciple na si Suwon Yang. Ang pangalawang security group ay ang Guangchon Security Group na pangungunahan ni Jinyo at 4 na senior disipolo at isang junior disipolo na si Juyong. At ang panghuli ay ang Mupong Security Group na pupunta sa Mount Wasek na ang Mamam-uno ay si Cholgong at 4 na senior disciples na sasamahan nila ang 3 junior disciples na sina Yosong Dan, Gihujang at si So Chon. Sumigaw na ang guro para umpisahan ang trial. Kinakarga na ni Yosong at Soso ang mga dadalhin na cargo sa Mount Wa, sinasabihan sila na ingatan ng ito sapagkat importanteng kagamitan nito para sa Mount Wa. Tinitignan ni Mupong leader si Yosong dahil sa kakaibang pag-trade nila ay naging interesado siya sa ating bida, lalo na nang nalaman niya na tinalo ni Yosong ang Blossom Blade Master na si Chorang. Sinabi ni Taegon na di niya inaasahan na mismong si Mupong leader ang sasama sa escorting papuntang Mount Wa, sinagot naman siya nito na tangkolan niya na samahan si Soso. Napapatawa na lang si Taegon at sinabi niya na 16 na si Soso at may plano na siyang lugar na nararapat para kay Soso. Sinasbi naman ni Mupong leader na bukod sa Mount Wasek ay may iba pa ba na gusto ni Taegon mapunta si Soso. Binulong ni Taegon na sa totoo lang ay nakipag-ayos siya sa House of Sakhon subalit nung nakita niya na lumaki na si Chorang ay nagbago ang isip niya. Sumang-ayon si Mupong leader at nasabi niya din na maasahan na si Chorang at may magandang future sa hinaharap subalit di siya sigurado kung magugustuhan ba ni Soso ang hindi naangkop na sexual na pag-uugali ni Chorang. Nagalit si Taegon sa narinig at sinabi niya na kailangan sundin ni Soso ang anuman na ipag-uutos niya para sa pamilya. Tinanong naman ni Mupong leader kung nagkataon na ang Mount Wasek ang umayaw kay Soso na kinainis naman ni Taegon. Tumawa si Taegon at sinasabihan si Mupong leader na huwag magsalita ng wala kabuluhan, simple lang ang tungkulin mo para kay Soso, na sinang-ayon na ni Mupong leader na confident siya na madadala si Soso sa Mount Wa ng ligtas. Habang nagbubuhat ang tatlo ay patuloy ang pag-aaway ni Giho at Soso. Habang tinitignan ni Mupong leader si Soso ay napapasabi na lang siya na tunay na maganda at maraming kakayahan si Soso, kung may magtuturo lang sa kanya ng tama ay sigurado siya na lalaki si Soso bilang isang magaling na mandirigma. Pinaalala na ni Taegon na bantayan si Yosong dahil sigurado siya na special si Yosong, baka ano na naman nakalokohan ang gawin ni Yosong, na sinang-ayon na naman ni Mupong leader, siya na daw bahala kay Yosong. Natapos na ang pagkarga ng mga kargamento at naghahanda ng umalis ang lahat, sinabihan din sila na huwag kakalimutan ng mga sandata at baluti sapagkat pag umalis na ay di na pwede bumalik pa. Lumapit ang lalaki at chini-check ang mga dalahin ng mga disipolo, nagulat siya nang makita niya ang mga dadalhin ng ating bida, sapagkat di niya inaasahan na may magdadala ng kaldero kahit na hindi niya nasabihan ang mga ito, tinanong niya si Yosong kung paano niya nalaman na kakailanganin ng isang kaldero. Napapangiti na lang si Yosong, tinanong niya kung di pa ba sila aalis sapagkat lahat ay nahanda na. Pinagmasdan ng lalaki ang muka ni Yosong, di niya ito namumukaan. Hinampas na ang bandila, sinabi ni Mupong leader na ang bandila ng Mount Wa ang dadalhin nila sapagkat papunta sila sa Mount Wa at kung sino man ang magdadala nito ay may bonus plus 10 para sa evaluation.
Tinaas ng naka-green ang buhok ang kamay niya, gusto niya dala ng bandila sapagkat last year ay siya din ang nagdala nito patungo sa tagumpay, di naman nagpatalo si Soso at sumigaw na gusto niya din dala ng bandila, na pinagtataka naman ni Giho sapagkat bakit hindi bandila ng security group ang dadalhin. Inabot ni Mupong leader kay Cholgong ang bandila at sinabi niya na subukan niya muna ito dahil naiiba ito sa ibang flag, buong araw niya rin tababuhitin kung sakali, na sinang ayon na naman ni Cholgong na susubukan niya muna ito. Nahawakan na ni Cholgong ang bandila subalit nagulat siya sapagkat di niya inaasahan na mabigat ito. Habang sinusubukan buhatin ay napapasabi na lang siya na di niya ito kakayanin. Habang inaantok ay napapasabi na lang si Yosong na alam niya na mabigat talaga ang flag ng Mount Wasek na may bigat na 76 kilograms dahil sikat ito sa bigat niya at umaasa siya na sana ay mag-umpisa na sila umalis. Lumapit si Mupong leader at kinausap si Yosong, sinabi nito na mukhang naboboring na ang ating bida, at alam din nito kung gaano kabigat ang flag, tinanong siya kung nag-research ba siya, na kinaguguluhan na lang ni Yosong. Pahabol ni Mupong leader na dapat laging handa pag nag-escort at huwag ibababa ang depensa at laging magmamasid sa paligid. Ang pag-escort ay naiibang experience sa pagiging kliyente, habang patalikod ay binigyan niya ng -10 points si Yosong, wala na lang nasabi si Yosong. Kailangan dala ni Yosong ang Plum Blossom flag bilang parusa at di rin siya makakatanggap ng bonus points. Wala na lang magawa ang ating bida kundi ang sumunod sa mga pinag-uutos sa kanya. Inabot na ni Cholgong ang flag kay Yosong at tinatanong siya nito kung magiging okay lang ba siya, na sinang ayon na naman ni Yosong. Habang tinitignan si Yosong ay wala na lang masabi si Mupong leader. Nag-umpisa na ang ating bida na maglakad habang bitbit ang bandera, nasa isip niya na parte din ito ng kanyang training. Makikita natin ang galit sa mukha ni Mupong leader at may nilabas siya na scroll, habang tinitignan si Yosong ay may sinusulat siya dito, ang sinulat niya ay puro minus point sa ating bida sa pagiging pilyong bata, poor attitude at ang pagsagot-sagot sa kanya. Habang nasa paglalakbay ay tumigil saglit ang ating bida at umupo ito para magbawas na napansin naman ni Mupong leader. Kinuha ni Mupong leader ang kayang papel at sumulat na naman na napansin naman ni Yosong, naiirita na lang ang ating bida sapagkat pati sa pagbabawas niya ay nakukuha pa din na i-evaluate siya at nadidismaya na lang siya sa pinapakita sa kanya ni Mupong leader. Wala nang pakialam si Yosong kung bawasan lagi ang puntos niya, gagawa na lang siya ng paraan para magkaroon ng maraming puntos, ang mas importante sa kanya ay kung kailan aatake ang Prowling Dragon Clan, sa nakaraan niyang buhay ay umatake ang Prowling Dragon Clan pakalipan ng 8 araw na paglalakbay. Makalipas ang 3 araw na paglalakbay ay makikita natin ang listahan ni Mupong leader, si Yosong ang pinakamaraming minus points sa kanila. Napagtatanto na lang niya na kung magpapatuloy ang minus points ni Yosong ay babagsak ito, gayunpaman mas porsigido siya kaysa sa inaakala ko. Patuloy niya pa din hinahawakan ng mabigat na flag kahit na ang mga ahente ni Mupong leader ay nahihirapan buhatin ito nang hindi nakikipagpalitan, subalit hindi man lang nagrereklamo si Yosong hanggang ngayon. Napaisip si Mupong leader at nagdesisyon na mag-evaluate sa pinakitang katatagan ni Yosong, subalit na pagtonto niya na 3 araw pa lang, di niya pa alam kung anong kalokohan ang mga pinaplano pa ng ating bida kaya buburahin niya muna ito at titignan kung hanggang saan ang itatagal ni Yosong. Ika-9 na ng araw ng pag-escort habang nagpapahinga sa mga tent ay naiinis na lang si Soso sapagkat di naya mapatayo ang kanyang tent, na pinapayuhan naman ni Giho na gawin lang kumot ito tulad ng ginagawa niya. Ang pag-escorting agents ay gumugugol ng maraming oras sa mga daanan, hindi lamang dapat dalhin ng isang ahente ang bandila ng responsable ngunit dapat din nilang mapanatili ang kanilang sarili ng mag-isa. Paghaukay ng daanan ng tubig malapit sa tent ay kinakailangan. Ang 3 importante na aspeto bilang isang agent ay ang kakayahan manggupit ng buhok, pagtatali ng sapatos ng tama, kailangan din marunong sa paggawa ng apoy at ang kakayahan na magluto para sa sarili. Pinagluto ng ating bida ang mga kasama niya para na rin ito sa mga side mission niya para mapataas pa ang cooking skills niya. Tinikman ng isang lalaki ang luto ng ating bida, napapahanga ito sa kakayahan ni Yosong magluto at nagpapasalamat siya dahil naging parte siya ng grupo. Sinabi ni Giho na magdadala siya lagi ng rabbit para ipagluto siya ni Yosong, tinanong naman ni Yosong kung bakit nakapaalang ito. Lahat ng sapatos na dala ni Giho ay nasira na, tinatamad din siya gumawa ng bago kay maglalakbay na lang siya ng walang sapatos. Dumating si Mupong leader at binigyan si Giho ng minus points dahil di marunong magluto at di rin marunong gumawa ng sapatos na kinagalit naman ni Giho. Tinanong ni Mupong leader si Yosong kung pwede ba siya makausap. Habang nasa ilalim ng gabi ay sinabi ni Mupong leader na malapit na ang simula ng isa pang buwan, maliwanag ang buwan ngayong gabi, bakit di tayo uminom ng alak?
Nagtaka si Yosong sa pag-aya sa kanya, subalit agaran niya naman ito tinanggihan sapagkat siya ang naatasan na magbantay ngayong gabi. Sinabi ni Mupong leader na kung ayaw mo di wag mo, isang beses lang daw siya mag-aya. Nakangiti na sinabi ni Yosong na di niya inaasahan na marunong din palang umiti at mag-joke si Mupong leader, na sinagot naman ito ni Mupong leader na kung inaakala ba daw ni Yosong ay isa siyang walang pusong lalaking walang kakayahang tumawa. Sinabi naman ni Yosong na paano nila maiintindihan ito kung ang ginawa lang ni Mupong leader ay husgahan sila ng tahimik. Habang umiinom ay sinabi niya na tulad ng di mo pagkakakilala sa akin ay hindi pa kita kilala para husgahan ka, kaya humihingi ako ng tawad. Tugon ng ating bida ay okay lang sa kanya yon dahil ang pagdadala ng flag ay hindi niya naman ikamamatay, pati ang panggugunting at pagluluto ay di rin big deal sa kanya. Tumatawa na sinasabi ni Mupong leader na mukhang pagrereklamo ang naririnig niya ngayon, pahabol ni Mupong leader na huwag siya mag-alala sa evaluations dahil siya ang may pinakamataas ngayon, as long as walang masamang mangyari ay si Yosong ang best candidate sa trial. Masaya si Yosong sa kanyang narinig, curious si Mupong leader bakit magaling ang ating bida sa mga gawain. Ang dahilan bakit maraming kakayahan si Yosong ay dahil sa dati niyang buhay 30 years siyang gumagawa nito bilang parte ng Worm Alliance Residual Troops. Ang kadalasan na ginagawa niya noon ay ang pag-escorts o pagbabante sa mga anak ng military officer. Iginagalang siya ng mga tao sa pagiging mandirigma ng alyansa. Subalit agara naman siya kinukutya pag nalalaman na isa lamang siyang mababang klase na mandirigma kaya pati ang asawa niya ay iniwan siya. Mapang-asar na sinabi ni Yosong na di niya kaya ipaliwanag ang lahat ng dahilan kung bakit marami siya alam sa gawain, pero kapalit ng pagbibigay ng alak ay pwede niya ito sabihin. Tumatawa na sinasabi ni Mupong leader na tinanggihan na niya kanina tapos ngayon gusto na, tinag-aya ni Mupong leader ang ating bida dahil sa kakayahan nitong makita ang magandang klase ng alak. Sa amoy pa lang ay alam na ni Yosong na magandang kalidad ang alak na nanggaling pa sa bangsang yon sabay inom nito. Tinanong na ni Mupong leader kung ano ba ang sekreto ng ating bida, na agara naman sinagot ni Yosong na nabasa niya lahat ng yun sa libro na ang titulo ay The Art of Escorting by Song Dehong of Mount Sang. Nagulat si Mupong leader sa narinig na book, sa isip ni Yosong na ang book na yon ay naisulat at naipamahagi na sa panahon ngayon, sinabihan ni Yosong na bagong libro ito na nanggaling sa Jeongjo at hindi ka panipaniwala ang libro na yon. Ngayon ay alam na ni Mupong leader ang sekreto ni Yosong, plano niya na pagkatapos ng escorting ay i-recommend niya ito sa mga members ang libro na yon. Seryosong tinanong ni Mupong leader ang ating bida kung interesado ba ito maging isang escorting agent dahil naniniwala siya na ang isang katulad ni Yosong ay magiging pinakamagaling na escorting agent at sigurado siya na yayaman at magkakaroon si Yosong ng kapangyarihan sa lipunan, na kinagulat naman ni Yosong ang mga narinig. Napagtatanto ni Yosong na may kakayahan siya maging the world best escorting agent at para sa kanya ay hindi na din ito masama, subalit tinanggihan niya ito dahil ang gusto niya ay ang maging the world best ng di bilang sa pagiging agent. Nadismaya si Mupong leader dahil alam niya na tinanggihan ni Yosong ang offer niya, nagpaalam na si Yosong na babalik na para gawin ang duty niya na magbantay at naiintindihan naman ni Mupong leader ito, di peren mawala sa isip ni Mupong leader ang sinabi ni Yosong na the world best. Habang naglalakad pabalik sa mga kasamahan ay napagtatanto na lang ni Yosong na nasabi niya ang the best world out of nowhere, subalit ang pagsasabi noon ay nang papatibok ng kanyang puso. Nagulat si Yosong nang may nagtanong sa kanya kung siya ba si Yosong Dan. Napagtatanto na lang ni Yosong na gumagamit ng communication technique ang taong kumakausap sa kanya kung saan nakakausap siya gamit ang isip lamang. Habang kinakabahan ay sinagot niya ito at kung pinadala ba siya ni Sonmo, sumagot ito na pinadala nga siya ni Sonmo. Di malaman ni Yosong kung saan nagtatago ang agent na kusap niya, na mamangha na lang siya sa kakayahan nito na makausap siya sa pamamagitan lang ng isip. May mission na lumabas at ang mission ay ang paggamit ng pabulong. Nandiri si Yosong sa nakitang mission dahil nakumpara lang ang voice technique sa pagbabulong lang. Sinabihan ng agent ang ating bida na napag-alaman nila na ang impormasyon na pinadala ni Yosong kay Sonmo ay totoo, kailangan muna itong ay sekreto at huwag ipaalam sa Mupong security group baka makatunog ang kalaban. Ang kailangan na lang gawin ng ating bida ay ang antayin ang pag-atake ng Prowling Dragon Clan, siguro ay makakarating na sila sa Mount Yu bukas. Kapag nahuli ng mga agent ang mga League of Bandits ng Prowling Dragon Clan ay sigurado na ma-promote sila. Ang paggamit ng kaalaman sa mga mangyayari ay ang backup plan ng ating bida, lahat ay nangyayari sa mga pinaplano niya. Tinanong niya ng pabulong ang agent kung ano ang dapat niyang gawin, sinabihan siya na kung sakaling may mangyaring di inaasahan ay dala niya itong bagay na binato sa kanya, ang bagay na yon ay isang military firecracker. Pag ginamit niya ito ay ang lahat ng agents ng Sonmo na nasa malapit ay magsisilapitan sa kanya.